So at the very least, ang po pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. No derogatory record o walang ulat ng outstanding warrant. Yan ang tugon ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng House Good Government and Public Accountability na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa liham ng House panel para kay Justice Secretary Crispin Remulla noong October 22, binigyang diin ito ang kahalagahan ng testimonya ng 7 opisyal sa pagdinig at may natatanggap itong impormasyong may mga individual umanong naghahandang umalis ng bansa. Kaya nga naglabas na rin ng subpoena ang House panel para utusan na ang mga itong dumalo sa ginagawang investigasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Representative Joel Chua, nais ng panel na ma-monitor ang paggalaw ng mga naturang opisyal lalo na't patuloy ang mga ito sa pagtangging dumalo at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Sakaling hindi na naman dumalo sa hearing na nakatakda sa araw ng Martes, November 5, babala ng House panel, posibleng magresulta ito sa contempt citation at pagpapaaresto sa 7 OVP officials. So pag may contempt, so paano natin i-contempt yung tao na wala naman dito at hindi natin alam yung location or whereabouts? Well, kung na-contempt sila, di nandoon sila sa custody ng Congress. Dati nang sinabi ni VP Duterte na handa siyang suportahan anuman ang magiging desisyon ng kanyang mga opisyal kung nanaisin ng mga itong dumalo o hindi sa pagdinig. Pero ang Vice President naninindigang hindi dadalo sa hearing ng House panel dahil pamumulitika lamang umano ito laban sa kanya. Sinisilip ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na 73 million pesos na halaga mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayon din ang umano'y unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Majority Leader na maaaring mahulog sa kasong plunder kung mayroon ngang maling paggamit sa pondo ng OVP. So you want to be technical about it? Is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Giit din ito tungkulin ng mga kongresistang bantayan ang paggamit sa pondo ng bayan. Para sa isa pang Deputy Majority Leader, mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Naniniwala rin si TGP Party List Representative Bong Teves na ito ang dahilan kaya patuloy ang pagbaba ng trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Pag patuloy ka nagtatago at patuloy mong hindi sinasagot yung mga tanong na dapat mong sagutin, talagang bababa ang rating mo dahil paano ka pagtitiwalahan ng ating mga kapwa Pilipino kung hindi mo sinasagot yung mga tinatanong sa'yo? Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.